Nakita mo yung dumaan, anak? Akala mo kung sinong maglakad. Mukha namang kawayan ng mga binti. Akala mo naman kung sinong feeling dalaga. Dinaig pa yung mga tunay na dalaga rito sa atin kung manamit. Mahilig magpapansin sa mga lalaki. Umaasa pa yatang may papatol sa kanya kahit 3 na ang anak. Wag na siyang umasa na meron pang magseseryoso sa kanya. Naiiling na lang ako habang nakikinig sa usapan ni na Tia Presi at Ate Nika. Kilala sa lugar namin na mag-ina bilang mga tsismosa. Lahat na yata ng klase ng kwento ay alam nila. Ang masaklap pa, may dagdag bawas pa ang kanilang kwento. Madalas ding mapabarangay ang mga to dahil maraming nakakaaway sa aming lugar. Halos isuka na nga ang mag-ina sa barangay dahil halos linggo-linggo ay may kaaway ang mga to. Si Tia Presi ay nakakatandang kapatid ng ama ko. Bali 4 sila magkakapatid at si Tia Presi ang pinakapanganay sa kanila. At karaniwan lamang ang pamumuhay. Bagamat sa iisang compound lamang kami nakatirang lahat, hindi naman namin makasundo ang pamilya ni Tia Presi. Annalyn, kilala mo ba yung pamilya na bagong lipat dyan sa papuntang Tumana? Sabi, sila daw nakabili ng lupa dyan eh. Hindi ko kilala eh. Nakikita ko lang sila pero hindi ko pa sila nakakausap. Hindi ka talaga maaasahan kahit kailan. Simpleng tanong lang hindi mo pa alam. Hindi naman kasi ako tsismosa eh. Tsaka abala ko para pakialaman pa ang buhay ng ibang tao. Ano ka mo? Meron ka bang gustong ipahiwatig sa tono ng pananalita mo? Wala naman te. Sabi ko nga masyado akong abala para mangialam sa buhay ng ibang tao. Sige te aalis na ako. Hindi ko na hinintay na sumagot pa si Ate Nika. Mabilis na akong lumakad palayo. Kahit hindi ako lumingon, dama ko matalim na tingin niya sa akin. Hindi rin totoo na hindi ko kilala ang pamilya na nakabili ng lupa sa dating kapitan sa amin. Malapit sa bahay ng mga to, doon ako madalas tumambay at magpalipas ng oras. Presko kasi at tahimik doon kaya nakakapag-isip ako ng mabuti. Kasing edad ko rin ang anak ng mga ito na lalaki na si Angelo. Mababait ang mga magulang niya at laging nakangiti sa mga taong nakikita. Nung pag-uwi ko, nakita ko na naman nakatambay sa labas ng bahay nila ang mag-ina. Bawat dumaan pinag-uusapan nila. Marunong ba yung anak ni Lynn na grade 2? Mukhang engot naman ang batang yun eh. Bakit mo naman naitanong? Kasi kasama sa honor samantalang si Marky ko hindi. Matalino naman ang anak ko eh. Malamang sumipsip ang ina nun para makasama ang anak sa honor. Sipsip ang Lynn na yun eh. May lihim atang galit yung teacher nila Marky sa akin eh. Kaya kahit matalinong anak ko hindi isinali sa honor. Kausapin mo kasi, ayoko nang binabaliwala niya ang apo ko. Kesyo mapera ang mga yun eh. Sila yung kinikilingan nila. Pupunta ako sa eskwelahan nila Marky. Hindi ako papayag na hindi kasamang anak ko sa honor. Ganyan dapat. Huwag kang padadaig sa mga yan. Tayo ang taga rito eh. Nakita ko kung paano pagalitan ni Ate Nika ang anak na si Marky. Sinasabihan niya ang bata na galingan lalo sa eskwelahan. Huwag papayag na maungusan ng mga kaklase. Nasa 8 taon pa lang naman ang pamangkin ko. Pero mukhang pasana nito ang mundo. Dahil sa pinagagawa ng kanyang ina. Wala rin itong kaibigan ng mga bata dito sa lugar namin. Dahil hindi hinahayaan ng kanyang ina na makipagkaibigan. Ate, bakit hindi mo hayaan makipaglaro ang anak mo sa ibang bata? Kanino? Sa mga taga rito na wala nang ginawa kundi magpayabangan? Kasasama naman ng ugali. Mahawa pa sa kanilang anak ko. Sobra ka naman, Tenika. Hindi naman lahat ng tao dito katulad ng iniisip mo. Naku, parang hindi ka naman lumaki dito. Alam mo kung ano ugali ng mga tao dito. Sino bang maraming kaaway dito? Annalyn, ano ba yung sinasabi mo kay Nika?
Sinasabi po kasi ni Ate Nika na masasama daw ang mga taga rito. Sabi ko lang naman po na sino ba ang maraming kaaway. Bastos ka! Maana ka talaga sa ama mo! Mabait po ang itay ko. Kaya po siguro mabait ako at walang kaaway katulad nyo. Nang mga oras ding yun, kinausap ni Tia Presi ang itay para kastiguhin ako. Marami pang sinabi ang tiyahin ko. Pero hindi na lang kami kumibo hanggang matapos siyang magsalita. Kinausap naman ako ni itay na wag na akong mangialam sa mag-ina. Tumango na lang ako para matapos na. Mula nga noon, yun na ang huling beses na kinausap ko sila. Tuwing dumadaan ako sa harapan ng bahay nila, hindi na lang ako tumitingin. May nakapagsabi din sa akin na madalas daw mag-post sa Facebook ang pinsan at tiyahin ko tungkol sa paninira nila sa akin. Tinatawanan ko lang sila at hindi ako nagpa-apekto. Nang mga sandaling yon, kausap ko si Angelo. Sila ng pamilya niya nakabili ng lupa ng dating kapitan dito sa amin. Ang tindi rin pala ng mag-inang yun. Kaya hanggat maaari, iwasan nyo sila. Kahit kadugo ko pa sila, sa totoo lang nahihiya ako sa mga pinaggagawa nila. Tingin pa ng mga tao sa amin kapareho nila. Tapos nasa isang compound na kayo nakatira. Buti natitiis mo pa. Nagtitiis na nga lang kami. Pero plano kong ialis ang pamilya ko sa lugar na yun. Sayang nga lang walang gustong bumili ng lupa namin dun. Nagbabago ang isip ng mga tumitingin oras na malaman nila na dun nakatira ang mag-inang yun. Hayaan mo lang sila. Huwag mo na lang pansinin. Baka isang araw makahanap din sila ng katapat nila. Sa totoo lang, pinapanalangin ko nga yan Baka sakaling mapagbago pa sila. Dahil ilag nga sa pamilya namin ng mga taga-samin dahil kina Tia Presi, bihira lamang ako magkaroon ng mga kaibigan. Tuwing walang pasok sa eskwelahan, lagi kaming magkasama ni Angelo. Alam na rin ng mga magulang ko ang tungkol sa kanya. Pero hindi ko mapagpasyahan kung isasama ko siya sa bahay. Wala namang problema kung sa bahay na lang tayo. Ayos lang naman yun sa mga magulang ko Gusto ko rin syempre na ipakilala ka sa pamilya ko. Tsak na matutuwa ang mga yun sa'yo. Kung handa ka na ba maging tampulan ng usapan ng tiyahin mo at pinsan mo Hindi ko pa nga kaya. Yun ngang ginagawa nilang pagpaparinig sa akin dati Masyado kong dinibdib. Ngayon ko lang ipahalata na apektado ako. Mabuti na lang, lagi kang nandyan. Huwag kang papatalo sa mga yun. Balang araw, sila mismong lalapit sa inyo para humingi ng tulong. Hindi na mawaglit sa isip ko ang huling sinabi ni Angelo. Gusto pa sana niya akong ihatid pero tumanggi na ako. Papasok pa lang ako sa gate. Nakita ko na ang tiyahin ko na malisyosa ang pagkakatingin sa akin. Lumabas din ang pinsang kong si Ate Nika na ganun din ang tingin. May klase pa ba ng ganitong oras? Aba gabi na! Baka naman ibang klase ang pinuntahan. Hindi na ako magtataka kung bigla na lang lumobo ang tiyan niyan. Pinababayaan lang naman kasi Akala mo kung sinong hindi makabasag ng pinggan, may kalandian din palang tinatago. Mahilig kasi magpanggap. Lalabas din naman pala ang tunay na kulay. Nakakahiya, wala rin naman palang pinagkaiba sa mga taga rito. Sinadya nilang lakasan ng mga boses nila sa pagsasalita para marinig ko ang mga sinasabi nila. Pinagkibit balikat ko na lamang yun. Nang lumabas ang itay, masigla ko pa siyang binate at saka iniabot ang supot ng pasalubong. Sadya ko yun ipinakita para ipakita na hindi ako naaapektuhan sa mga parinig nila. Kinabukasan muli kami nagkita ni Angelo. Inimbitan niya ako sa bahay nila para mananghalian. Sadya talaga mabait ang mga magulang ni Angelo. Hindi masyadong palasalita ang kanyang inang si Aling Virgie. Ang makwento sa kanila ay si Mang Roland. Natutuwa kami sa iyo, Iha. Lagi kang binibida nitong anak namin. Lagi mong tatandaan, welcome ka sa bahay namin. Salamat po sa mainit yung pagtanggap sa akin dito. Nahihiya na nga po ako minsan Ako na lang po ang laging napunta dito.
ipinaliwanag naman ni Angelo ang sitwasyon mo. Naiintindihan namin yon. Kaya kung napansin mo, nagustuhan namin ang lugar na ito sa mga bahayan dahil umiiwas din kami sa mga tao na katulad ng tiyahin at pinsan mo. Marami na rin akong nadidinig tungkol sa mag-inang yon sa buhay namin na si Joseph. Kaya nagulat ako nang malaman na kamag-anak mo pala sila. Ganun ba? Sige Iha, kumain ka pa. Niluto talaga ng asawa ko para sa'yo. Kilala ko ang tinutukoy ni Mang Roland na Joseph. Kung kani-kanino pumapasok ang lalaki, kilala ito sa pagiging masipag. Bigla tuloy ako nakaramdam ng hiya sa harapan ng pamilya ni Angelo. Siguradong buong-buo na nalaman ng mga magulang nito ang mga pinaggagawa ng tiyahin at pinsan ko. Gusto sana ni Angelo na ihatid ako sa amin, pero tumanggi na ako. Ganong oras kasi, nakatambay na ang mag-ina sa labas ng bahay nila. Siguradong makikita nila ako, nakasama si Angelo. Gaya ng inaasahan ko, malayo pa lang ay natanaw ko na ang mag-ina. Nakatingin ang mga yun sa akin. Dire-diretso lang ako at wala sana akong balak na pansinin sila kung hindi ako tinawag ni Tia Presi. Hoy! Alam ba ng tatay mo kung saan ka pumupunta? Wala ka nang ginawa kundi umalis Imbis na nag-aaral ka. Sinasayang mo ang pagpapakahirap ng nanay mo sa abroad. Balita ko kaibigan mo daw yung anak ng pamilyang bagong lipat sa atin. Akala ko ba hindi mo sila kilala? Kailan ko lang sila naging kaibigan? Mas gusto mo pa talagang makipagkaibigan sa dayo, ha? Kahit sino naman pwede kong maging kaibigan Kaya lang walang gustong makipagkaibigan sa akin dahil dito ako nakatira sa compound na to. Teka lang muna. Hindi ko yata gusto ang tabas ng dila mo, ha? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Wala ni isang gustong makipagkaibigan sa akin na taga rito. Alam niyo kung bakit? Dahil sa inyo. Hindi ka lang kasi marunong makisama, kaya walang gustong makipagkaibigan sa'yo. Ang dami mo pang sinasabi Nasa iyo naman ang problema. Sandali ko pa silang tinitigan bago walang imik akong tumalikod. Narinig ko pa ang pagtatalak ng hindi maganda ni Tia Presi, pero hindi ko nalang pinansin pa. Mula nang ipahiya nila ako, unti-unti na ako nawalan ng pakialam sa kanila. Darating ang araw, baka isuka ko na lang sila bilang kamag-anak. Kahit nung tinatawag nila ang aking ama, hindi na lang sila pinansin pa. Hindi rin lumabas ang itay para harapin sila. Nung isang araw habang kausap namin ang inay, napag-usapan namin na aalis na kami sa bahay na yun pagkatapos ng pag-aaral ko. Kahit kasi ang itay, suko na sa pag-uugali ng kapatid niya. Kinabukasan, maaga palang nasa kalsada na ang mag-ina para sumagap ng chismis. Buntis pala yung si Angie, no? Ano kaya? Pananagutan daw ba nung lalaking taga Maynila? Ayaw nga daw pong humarap sa pamilya Kapag talaga sa Maynila ka lumaki at nagkaisip, ganyan ang nangyayari. Nagiging pakawala ang babae. Konsentidor din kasi ang mga magulang Kung pinalaki ba naman nila ng maayos ang anak nila, di sana merong pagpapahalaga yun sa sarili. Sayang ang ganda at pinag-aralan niya. Kung magiging dalagang ina lang siya. Akala mo naman kasi kung sinong pamilyang yan Nakapagtrabaho lang sa Maynila ang mga magulang, sobrang taas na ang tingin sa sarili. Karma na yun sa kanila. Yung nangyari. Ang pinag-uusapan nila ay kamag-anak ng asawa ni Tia Presi. Mabait ang pamilyang yun. At tuwing naroon sa baryo namin, hindi nakakalimot na tumulong sa mga nangangailangan. Marahil ay hindi pa rin nakakalimot si Ate Nika sa nangyari noon. May lalaki kasing taga ron sa amin ang gusto ni Ate Nika noon. Pero ang gusto nito ay si Angie. Pero dahil nag-aaral pa noon ang babae, hindi nito sinagot ang lalaki. Inakala ni Ate Nika na papansinin na siya ng lalaking nagugustuhan. Pero mas pinili nito na magtrabaho sa malayo. Dahil sa nangyari,
Naging rebelde siya at puro barkada ang inatupag. Sa inuman ito nakilala ang napangasawa. Marahil kaya ganun ang ugali ni Ate Nika na puno ng inggit sa kapwa. Dahil hindi siya pinalad sa napangasawa. Alam mo ba, Nay, balak pala magtayo ng negosyo dito sa baryo natin yung pamilya na nakabili ng lupa ng dating kapitan. Ano naman ang itatayo nilang negosyo dito? Wala naman silang kapitbahay. Yun ang sabi sa akin ni Ira eh. Ewan ko ba? Hindi maganda ang kutob ko sa pamilyang yun. Ito namang pinsan mo. Hindi naman niya lubusang kilala ang mga taong yun, nakikipagkaibigan na agad. Paano sabik sa kaibigan? Paano magkakaroon ng mga kaibigan hindi nga marunong makisama? Pasalamat nga siya, kinakausap ko pa siya. Kaya lang siya pang nagmamalaki. Hayaan mo na nga lang ang babaeng yun. Huwag mo nang kausapin. Isang araw lalapit din sila sa atin para humingi ng tulong. Lalo't na stroke na ang tatay niya. Hindi malabong magkasakit ulit yun. Kapag lumapit siya sa atin, tatanggi ako sa tulong na hihingin nila. Tumanim sa isip ko ang mga tinurang yun ni Tia Presi. Isinumpa ko na kahit kailan, hindi ako lalapit sa kanila para humingi ng tulong. Marami kaming plano na hindi alam ng mag-ina. Magugulat na lang sila oras na makaalis na kami sa bahay na yun. Ilang buwan na lang ay magtatapos na ako sa pag-aaral. Gusto ko na lang talaga makapagtrabaho para kahit papano ay makatulong na ako sa pamilya ko. May 2 pa kasi akong kapatid na nag-aaral sa high school. Ang itay naman, mula nang magkasakit, hindi na siya makapagtrabaho. Ang inay naman 5 taon nang nagtatrabaho sa ibang bansa. Naalala ko na sa sobrang pangmamaliit sa kanya ni Tia Presi, napilitan na lang ito umalis. Para makaiwas na rin at matulungan ng itay sa pagpapaaral sa amin. Minsan naabutan kong galing ang tiyahin ko sa bahay namin. Hoy, bakit ngayon ka lang? Ibis na kahit papano makatulong ka sa gawaing bahay, kung saan-saan ka pumupunta. Tumutulong naman po ako sa gawaing bahay kapag po wala akong pasok. Mula nang makipagkaibigan ka sa Angelo na yun lagi ka ng gabi ko umuwi. Kilala po siya ng itay. Payag naman po siyang makipagkaibigan ako kay Angelo Talaga bang magkaibigan lang kayo? Walang halong mali siya ang pagsama-sama mo sa kanya? Oo naman po. Sus, maniwala ka dyan, Nay. Ikaw, Annalyn, ha? Kesyo wala lang ang nanay mo, nagiging pariwara ka na. Hindi ka na naawa sa tatay mo. Hindi po porke kaibigan ko si Angelo napapariwara na ako. Magtatapos po ako ng pag-aaral ko gaya ng pangako ko sa mga magulang ko. Yan ba ang ipinagmamalaki mo, ha? Hanggat wala kang diplomang hawak, wala kang karapatang magyabang sa amin ng anak ko. Hindi naman po ako nagyayabang sa inyo Kitang-kita naman sa tono ng pananalita mo at sa ikinikilos mo. Malamang naiimpluwensyahan niya ng kaibigan niya. Hindi mo nga kilala ang pamilya ng lalaking yun Tiwala ka na agad? Baka mamaya Kaya sila dito bumili ng lupa dahil may tinatakasan. Sobra naman po kayo magbintang. Hindi niyo pa naman sila kilala Hindi ba nakakapagtaka? Sa dami ng lupang pwede nilang bilhin, bakit dun pa sa dulo nitong baryo, ha? Takot ba sila sa mga tao? At ayaw nila ng may kapitbahay? Ay naku, Annalyn, masyado ka kasing nagpapauto sa lalaking yun Pasensya na po pero kailangan ko nang pumasok. May gagawin pa po ko. Mamaya na, kinakausap ka pa namin Kahit kailan talaga bastos ka. Sayang ang pagpapaaral sa'yo. Ano po ba talaga ang gusto niyong sabihin o gawin ko para tigilan niyo na ako? Layuan mo ang pamilyang yon. Wala silang maidudulot na mabuti sa'yo. Hindi po kayo magdedesisyon sa bagay na yan. May sarili po akong pag-iisip. Kung may mali man po akong ginagawa, nandiyan naman po ang mga magulang ko.
Hoy Annalyn, nagmamalasakit lang sa'yo ang inay ha. Anong magagawa ng nanay mo nasa abroad nga siya. Tapos si Tiyo naman na stroke. Alibhasa kasi nagmana ka sa nanay mo. Nagpapasalamat pa nga po ako at sa kanya ako nagmana. Hindi ko po nakuha ang sama ng ugali niyo. Aba talagang. Huwag niyo pong subukan. Baka yung konting respeto kong natitira para sa inyo mawala pa. Hindi nakahuma ang mag-ina. Bakas kay Ate Nika ang hindi pagkapaniwala. Galit naman na makikita sa mukha at mga mata ni Tia Presi. Iniwanan ko pa sila ng blankong tingin. Mula nun mas tumindi pa ang pagpaparinig nila sa akin. Nagkasakit na nga ang itay, pero hindi pa rin sila tumitigil sa paninira sa akin. Ang kwento kasi nila ay hindi lang paninira kundi may dagdag na kwento pa. Nang makarating yun sa aming ina, inutusan ako nito na maghanap na lamang ng mauupahan malapit sa pinapasukan namin magkakapatid para makaiwas na lamang sa ginagawa ni na Tia Presi at Ate Nika. Inaalala rin kasi ng inay ang kalagayan ng aking ama. Sundin mo na lang ang inay mo. Sa tingin ko kasi, hindi na magbabago ang tiyahin at pinsan mo. Kumbaga, nananalaytay na yun sa kanilang ugat. Buong buhay namin dito na kami lumaki at nagkaisip. Mahirap yung basta na lang namin iiwanan ng lahat. Naiintindihan ka sa bagay na yan, pero kailangan mo ring isipin ang itay mo. Gusto ko rin namang umalis sa bahay namin eh. Pero ang plano ko sana kapag nakatapos na ako ng pag-aaral at kung may trabaho na ako. Ayoko kasi na maging pabigat pa sa nanay namin. Kaya lang, sobrang na kayo naaapekto ng pamilya mo sa ginagawa ng mag-ina. Wala talaga kayong pagpipilian. Oo nga. Kung pwede lang sanang hilahin ng mga araw. Sana tapos na ako at kasalukuyan ang naghahanap ng trabaho. Konting tiis na lang. Ilang buwan na lang naman eh. Salamat ah. Lagi kang nandyan para makinig sa akin. Siyempre naman, magkaibigan tayo eh. Ito yung namimiss ko eh. Yung pagkakaroon ng kaibigan. Lumayo na kasi sila sa akin dahil kay Tia Presi at Ate Nika. Lahat kasi ng mga magulang ng mga naging kaibigan ko dati, ginawa nila ng kwento. Hayun, pati ako nadamay. Alam mo, kapag nakalipat na kayo ng bahay, tiyak na marami ka na ulit magiging kaibigan. Sana nga. Naaawa nga ako sa anak ni Ate Nika eh. Bata pa lang, kailangan na niyang mabuhay sa manipulasyon ng kanyang ina. Kung hindi magbabago ang pinsan mo, ang anak niya talaga magdurusa sa huli. Tingin niya kasi sa mga kaklase ng pamangkin ko, mga kakumpetensya. Ayaw niyang masasapawan eh. Lagi namang nahuhuli sa klase ang anak niya. Hindi na lang niya hayaan sa kung ano lang ang kakayanan ng bata. Ayoko sanang pati yun ikwento kay Angelo. Pero siya lang kasi ang matyagang nakikinig sa akin. Naaawa kasi ko sa pamangkin ko tuwing nakatingin lang sa mga batang naglalaro. Wala naman akong magawa dahil lumayo na ang loob nito sa akin dahil sa panunulsol ng ina. Maliban sa pag-aaral, abala rin ako sa paghahanap ng bahay na maaari naming upahan. Kaya madalas talagang ginagabi ako ng uwi. Mabuti na lamang lagi akong sinasamahan ni Angelo. Pinapapunta ko rin siya sa bahay dahil yun ang gusto ng mga magulang ko. Tuwing nasa amin si Angelo, laging nasa labas ang mag-ina at nakatingin sa bahay namin. Minsan naghapunan sa amin si Angelo. Nang pauwi na siya, hinatid ko siya sa labas ng gate. Akala namin nagpapahinga na ang mag-ina ng ganung oras. Kaya nagulat kami nang lumapit sa amin si Tia Presi. Kasunod si Ate Nika. Pamilya mo palang nakabili ng lupa ng dating kapitan dito sa amin. Kami nga po. Taga saan ba talaga kayo? Ay, parte po kami ng Mindanao. Bakit nyo naisipan na dito sa baryo namin bumili ng lupa? Ang totoo po niyan, kilala po ng lola kong tatay ng dating kapitan. Inulok lang po sa mga magulang ko ang lupa nito. Talaga? Paano kaya nagkakilala ang lola mo at ang tatay ng dating kapitan namin? Naku, wala na po akong alam. Yun lang po kasi ang nabanggit sa akin eh. May kalakihan yung nabili niyong lupa Anong balak niyong gawin?
Hindi ko po alam sa mga magulang ko. Baka may balak kayong patayuan ng resort yon. O kaya mag-aalaga kayo ng mga hayop. Hindi ko po alam eh. Hindi ka ba nakikipaghuntaan sa mga magulang mo? Kaya wala kang alam? Kahit po mga magulang ko sila, may respeto po ako kung hanggang saan lang po ang pagtatanong ko. Hindi po kasi ako pinalaki para pakialaman ng lahat ng bagay. Nang hindi makasagot ang tiyahin ko, sinamantala na namin na magpaalam sa mga to. Kahit madilim sa parting yon ng labas ng gate, kitang-kita pa rin namin ang pagsimangot nito. Ikinuwento rin ni Angelo sa mga magulang ang nangyari. Iwasan mo mga ganun tao. Nagdadala kasi sila ng negatibong enerhiya sa ibang tao. Nag-usap na po kami ni Annalyn na hindi na ako pupunta sa kanila. Tiyak daw kasi na pag-iinitan ako ng tiyahin niya. Pwede namang dito na lang kayo magkita sa bahay. Buti na rin yon para magamot natin si Annalyn. Bakit po? May sakit ba siya? Humihina ang kanyang katawan dahil sa mga negatibong enerhiya sa kanyang paligid. Kung matatagalan pa, baka igupo siya nito katulad ng kanyang ama. Na-stroke nga daw po ang kanyang ama. Sabihin mo kay Annalyn na isama ka mo ang kanyang ama rito para magamot ko. Oho, kapag nakita po ulit kami. Naawa ko sa batang yon. Masyado siyang apektado sa mga ginagawa ng mag-inang yon. Pilit lamang niyang itinatago. Halos lahat naman po ay apektado sa mag-inang yon. Sobrang taas ang tingin sa mga sarili. Naakala nila, kaya na nila ang mga tao rito. Naiiling pang wika ni Angelo sa ama. Nang magkita nga kami, binanggit ng binata ang tungkol sa sinabi ng ama nito. Hindi naman ako makapaniwala na napatitig sa kanya. Wala kasi siyang binabanggit na manggagamot ang ama nito. Magkagayon man, nung araw na wala akong pasok, isinama ko ang itay sa bahay nila. Mainit naman nila kaming tinanggap. Kahit ang lola ni Angelo na laging tahimik, ay ngumiti kay itay at nakipagkwentuhan sandali rito. Nung pag-uwi nagulat ang itay dahil naigagalaw na niya ang kalahati ng katawan niya. Hindi na rin siya hirap sa paglalakad. Sa sobrang saya, ikinuwento niya ito sa mga kapatid na nakarating naman kay Tia Presi. Manggagamot pala ang ama ng Angelo na yun? Baka pwede rin ako magpagamot. Bakit, Nay? May dinaramdam ba kayo sa katawan niyo? Hindi naman malala. Medyo nangangalay lang ang kamay ko Baka lamig lang to. Malamang nga po kasi pagkatapos niyong bilangin ang mga perang binayad sa inyo, naghugas pa kayo ng kamay. Baka pasma na rin yan. Alam mo naman kung kani-kaninong tao galing ang pera na ibinabayad sa atin. Baka mamaya may nakakapit na mikrobyo doon. Di nagkasakit pa ako. Kailan niyo po ba balak magpagamot? Bukas na bukas din. Gusto ko rin kasi makilala ang pamilya na yon. Sasama na lang pala ako sa inyo bukas. Wag na. Turuan mo na lang ang anak mo para hindi na uungusan ng mga kaklase. Matalino naman po si Marky. Sadyang sip-sip lang ang mga nanay ng mga kaklase niya para silang maging honor. Kapag ngayong taon hindi pa rin nakasama sa honor ang apo ko, ilipat mo na lang sa ibang eskwelahan. Sayang naman ang talino kung hindi man lang mabigyan ng award. Ganun na nga po ang gagawin ko. Maaga pa lang nagtungo na ang tiyahin ko sa bahay nila Angelo. Nagpahatid pa to sa isang anak na may motor. May kalayuan din kasi ang bahay nila. Sakto naman nasa labas ang mag-asawa. Wala nun si Angelo at nagpapahinga naman ang kanyang lola Conchita. Magandang umaga po sa inyo. Ako nga po pala. Kayo po ang tiyahin ni Annalyn. Kilala niyo po pala ako. Siguro lagi akong kinikwento ni Annalyn sa inyo. Wala po siyang binabanggit tungkol sa inyo. Kilala po kayo dito sa baryo. Ganun ba? Wala yatang tao ngayon sa inyo. Ang ibig kong sabihin walang nagpapagamot. Kapag araw po kasi ng Martes, hindi talaga ako nanggagamot. Ganun ba? Paano yan nandito ko para magpagamot sana?
Baka naman pwede mo kong gamutin, total nandito na ako. Pasensya na po. Hindi talaga ako nanggagamot sa araw na ito eh. Katunayan nga niyan may pumunta rin dito kanina. Bukas ko na lang sila pinababalik. Sayang naman ang pagpunta ko dito kung ganon. Dapat kasi nagpapasabi kayo na kapag ganitong araw, hindi kayo nanggagamot. Ang totoo po niyan, hindi naman po namin pinamamalita ang panggagamot ko eh. Kung sino lang ang gustong magpagamot sila lang yung ginagamot ko. Talaga bang hindi mo ko gagamutin? Magbabayad naman ako Hindi rin po ako tumatanggap ng bayad kahit na kanino. Ang aga-aga ko pa naman pumunta dito, tapos hindi mo ko gagamutin. Peke kaya yatang manggagamot Marami na po nakapagpagamot sa akin. Isa na ron si Mang Nestor, ang kapatid niyo na tatay ni Annelyn. Kaya nilang patunayan na hindi ako peke. Maniniwala lang akong hindi ka peke kapag ginamot mo ako ngayon. Sinabi ko na po na hindi ako nanggagamot sa araw na ito. Bumalik na lang po kayo bukas. Huwad ka palang manggagamot Nag-aksaya lang ako ng pagpunta rito. Ang dami ko pa namang gagawin. Nanatiling blanko at tikom ang bibig ni Mang Roland. Hinayaan na lang niya na magsalita ang tiyahin ko. Ilang sandali pa, umalis na rin si Tia Presi. Hanggang makauwi, mainit pa rin ang ulo nito. Nagtataka naman si Ate Nika kung bakit ang bilis na kauwi ng ina. Ang bilis naman ninyong magpagamot. Hindi nga ako nagamot Peking manggagamot lang yata yun Bakit hindi kayo ginamot? Ang dahilan, hindi daw siya nanggagamot kapag ganitong araw. Kalokohan naman yan. Kung tunay siyang manggagamot, kahit anong araw siya puntahan, makapanggagamot siya. Yun na nga ang sabi ko. Babayaran ko naman siya. Matigas talaga. Bumalik na lang daw ako bukas. Babalik pa kayo niyan bukas? Hindi na. Sayang lang ang oras ko. Tsak naman na hindi niya ako mapapagaling. Sa doktor na lang ako pupunta. May pera naman akong pambayad. Naging matunog sa baryo namin ang pamilya Bautista. Lalo na ang pangalan ni Mang Roland. Marami kasi ito na pagaling sa lugar namin. Hindi rin ito tumatanggap ng bayad o kahit anong dala ng mga nagpapagamot. Minsan nagiiwan na lang ng isang balot ng tinapay o kahit anong pwede nilang ibigay rito. Ang ginagawa ni Mang Roland, ibinibigay naman niya yun sa mga pumupunta na sa tingin niya ay hikahos sa buhay. Isa sa mga ipinagtataka ng mga tao sa amin kabilang ako, maalwan ang pamumuhay ng pamilya, pero nananatiling simple lamang sila. Bakit hindi mo sinabi nung una pa lang na manggagamot ang iyong ama? Ayoko naman kasing pangunahan ng itay. Sa bagay nga, kung hindi pa nagkwento ang itay sa mga kapatid, hindi pa kakalat ang tungkol sa pagiging manggagamot ng itay mo. Nung lumipat kami rito, gusto lang sana ni itay nakalimutan ang ginagawa niyang panggagamot. Pero hindi rin niya matiis na hindi tumulong sa mga may sakit Malaki ang utang na loob ko sa tatay mo. Nakapagtrabaho na ulit kasi ang itay mula nang mapagaling siya ng tatay mo. Natutuwa akong malaman na maayos na ang itay mo. Hindi ka na mag-aalala sa kanya. Oo nga Kahit ang inay, hindi rin makapaniwala na magaling na ang itay. Lingid sa amin, nagpapakalat na ng maling impormasyon ng Tia Presi at ang anak nito para masira ang pangalan ni Mang Roland. Kumalat sa baryo namin na peke manggagamot lamang daw ito at ang gusto lang ay tumanggap ng bayad. Katibayan di umano ang malaking bahay at malawak na lupa na nabili nito. Sabi pa niya, kaya nagtatago ang pamilya dito sa aming baryo ay dahil may tinatakasan sila sa inalisan nilang lugar. Nakarating naman yun kay Mang Roland at Angelo. Tiyak na mag-inang Aling Presi at Nika ang nagpapakalat ng chismis na yan. Wala namang gagawa ng kundi sila. Sila nga din ang naiisip ko. Hindi talaga sila masaya hanggat wala silang nasisirang tao. Tayo pa talaga naisipan nilang gawa ng kwento. Hayaan na lang muna natin sila. Gawin nila ang lahat ng gusto nila. Magpakasaya muna sila sa ginagawa nilang paninira. Gusto ko sanang kumprontahin sina Tia Presi sa ginawa nilang pagkakalat ng chismis tungkol sa pamilya ni Angelo. Pero tumutol lang itay.
Masanay na daw ako sa ginagawa ng kapatid niya at pamangkin. Hindi na di umano sila magbabago pa. Nung una hindi ko pinapansin ang mga patutsada nila. Dahil konting panahon na lang ay aalis na rin kami sa lugar na yun. Kaya lang minsan pag uwi ko, nakaabang sila sa labas. Waring hinihintay talaga nila ang pagdating ko. Ang dami palang naloko ng pamilya ng kaibigan mo, no? Dito pala sila sa atin nagtatago. Noon pa, wala na akong tiwala sa anghelo na yan eh. Wala pong katotohanan ng mga kumakalat na chismis na yan. Gawa-gawa lang po yan ng mga taong puro inggit ang katawan. Malaki talaga ang bilib mo sa pamilyang yon. Kilala ko po sila sa pagiging mabuti at matulungin. Wala po silang ginagawang masama sa kapwa nila. Oh, talaga? Baka umiyak ka kapag nalaman mo na hindi naman pala mabubuting taong ipinagtatanggol mo. Yan lang po ba ang dahilan kung bakit niyo ako tinawag? Meron pa akong gustong malaman. Totoo ba na balak niyo nang umalis sa bahay niyo? Tutal naman po nakarating na sa inyo ang balitang yan. Totoo po. Totoo po na balak na namin umalis dito. Saan naman kayo lilipat? Naghahanap na po kami ng pwede naming upahan na bahay. Mas gusto niyo pang umupa ng bahay? May bahay naman kayo. Anong kadramahan na naman ba yan, ha, Annalyn? Gusto lang po naming magkaroon ng peace of mind. Ano ka mo? Peace of mind? Bakit? Sa tingin mo hindi sasakit ang ulo niya sa pagbabayad ng renta buwan-buwan? Kakayanin po namin yun. Basta sama-sama kami at magtutulungan. Hindi na talaga kayo naawa sa nanay niyo. Ipapapasan niyo na naman sa kanya ang upa dahil lang sa kapritsyo mo. Yun din po ang gusto ng inay. Ganon? Ano mangyayari sa bahay niyo? Ibibenta na lang po namin yan. Wala talaga kayong pagpapahalaga sa iniwang lupa ng lolo't lola niyo. Yan na nga lang ang ipinamana sa tatay niyo eh. Ibebenta niyo pa. Tsak naman po na maiintindihan nila lolo ang desisyon ng itay. Naubusan na yata nang sasabihin si Tia Presi. Hindi na kasi ulit siya nagsalita pa. Tumalikod na ako at saka pumasok sa bahay namin. Kinausap naman ako ng itay. Balak na rin palang umalis sa compound na yon ang iba pa niyang kapatid. Gaya namin, hindi na rin daw kasi kaya ng mga pinsan ko ang ginagawang paninira sa kanila ng pinsan naming si Ate Nika. Nung gabing yun nakipagkwentuhan ako sa mga pinsan ko na ang iba ay mas matanda sa akin. Naglabas kami ng salooben tungkol kay na Tia Presi at Ate Nika. Hindi na rin daw nila matagalan ng ugali na mag-ina. Dahil halos lahat ng pinsan ko ay may trabaho na, ang iba sa kanila ay uupa na lang ng bahay na malapit sa kanilang trabaho. Ang mga magulang naman nila, uuwi na muna sa probinsya ng kanilang asawa. Para kami nagkakaisa ng mga oras na yun. Umuwi ako na magaan ang pakiramdam. Napapansin ko parang hindi na tayo pinapansin ng mga kapitbahay natin ah. Parang mga hindi ka mag-anak. Hayaan mo nga sila. Pabuti nga yun para hindi sila lumapit para mangutang sa atin. Diba tinutubuan nyo rin naman ang mga inuutang nilang pera sa inyo? Natural. Hindi porke mga kapatid ko sila eh. Hindi ko natutubuan ng perang hinihiram nila. Kaya nga negosyo to eh. Siya nga pala, Nay. Bakit nangihiram kahapon si Aiza sa inyo? Sabi nyo nasa bangko ang pera nyo. Di ba wala naman kayong bangko? Nasa ilalim lang naman ng higaan yung lalagyan ng pera nyo. Huwag ka nga maingay dyan. Kunwari lang na may bangko ako. Bakit nyo nga hindi pinahiram ng pera si Aiza? Maayos naman yun kung magbayad ah. Wala akong mapapahiram sa kanya. Itong hawak kong pera ito na lang ang pera natin. Ho? Nasaan ho yung pera natin? Hindi pa ako sigurado, pero baka na-scam ako. Magaling kasi magsalita yung si Lydia kaya parang nakumbinsi niya akong i-invest ang pera ko. Yun bang laging nagpupunta dito sa atin? Scammer pala yun? Noong una, okay naman ang pasok ng pera sa akin.
Doble ang pasok ng kita. Kaya ibinigay ko na ang lahat ng natitira nating pera. Nay naman, bakit hindi kayo nag-iisip? Paano na yan? Ewan ko. Basta wag mo na akong sisihin. Baka busy lang yung tao kaya hindi tumatawag sa akin. Maghintay pa tayo. Sa kabila ng hindi magandang nangyayari sa mag-ina, nagawa pa ng mga to na manira ng buhay ng iba. Sadya talaga mahilig sa tsismis ang mga tao sa amin. Kahit kasi walang magpatotoo, naniniwala pa rin sila at nagagawa pang ikalat. Kahit marami na natulungan ng pamilya ni Angelo, lalo na ang ama niya, hindi pa rin ligtas ang mga to sa panghuhusga ng mga tao. May kumakalat kasi na kaya lalong lumubha ang kalagayan ng isang bata at tuluyan na rin itong namatay dahil sa pinainom ni Mang Roland na halamang gamot. Hindi na di umano na iligtas pa ng doktor ang bata dahil sa lason na kumalat sa katawan nito. Mula nun marami na natakot magpagamot kay Mang Roland. Nais ng mga tao na umalis na ang pamilya nila sa baryo namin. Mabuti, Nay, napapayag niyo yung nanay ng bata. Ang laki kasi ng utang niya sa akin. Buti nga yun lang ang kapalit eh. Aayunan lang naman niya ang chismis na ang peking manggagamot na yun ang may kagagawa ng pagkamatay ng anak niya. Galit na galit nga ang mga kamag-anak ng bata eh. Pinuntahan nila ang kapitan natin para paalisin ang pamilyang yun dito sa atin. Yan ang napapala ng mga taong sobrang taas ang tingin sa sarili. Kung sila ba nakikipagkaibigan sa atin, hindi nila kailangan maranasan ng ganong bagay. Ano kayang magiging reaksyon ni Annalyn? Isa pa yung pinsan mo. Mula na maging kaibigan si Angelo, akala mo kung sino na rin kung umasta. Baka mamaya, Nay, malaman ng iba na tayo nagkakalat ng chismis tungkol sa pamilyang yun. Bakit? Aaminin mo ba kung sakali? Siyempre hindi. Tsaka wala naman silang ebidensya na tayo nagpakalat ng ganung balita. Hindi ba parang sumobra na yung ginawa natin? Pati yung bata nadamay na. Bakit? Tayo bang pumatay sa bata? Di ho ba pumunta dito yung nanay para manghiram ng pera para madala yung anak sa ospital pero hindi nyo pinahiram? Ano nga ipapahiram ko sa kanya? Di ba nga wala na tayong pera? May utang pa nga siya sa akin eh. Ay, oo nga pala. Paano kung magsalita siya? Hindi nga niya yung gagawin. Dahil sinabihan ko siya na irereklamo ko siya sa barangay. Dahil sa perang hiniram niya sa akin. Nakarating sa kapitan ng barangay namin ang tungkol sa kumakalat na chismis. Kaya naman kinausap nito ang mismong nanay ng bata na sinasabing nasawi dahil sa pagpapagamot kay Mang Roland. Nagtungo din ang kapitan sa bahay ng pamilya Bautista para kausapin si Mang Roland. Papaalis na nun ng kapitan nang dumating si Angelo. Nagtataka na sinundan pa niya ng tingin ng bisita habang paalis ito. Bakit po nandito si Kapitan Mar? Kinausap pa niya ako tungkol sa kumakalat na chismis. Chismis lang naman yun. Bakit pinapatulan pa niya? Nababahala daw kasi siya dahil may mga batang sangkot. Pinuntahan daw niya yung nanay. Pinatotohanan naman daw nito. Nagaling nga sila dito para ipagamot ang anak. Sinabi ko naman na hindi ko nagamot yung batang yon. Ni hindi ko pang nakikita ang nanay na sinasabi nila. Pero parang hindi naniniwala sa akin ang kapitan. Mas maraming dapat pagtuunan na problema sa nasasakupan niya. O di kaya yung mga chismosa na mahilig magpakalat ng chismis. Yun ang puntahan niya. Huwag kayo na nananahimik dito. Nakakalungkot lang na nasira ang pangalan natin dahil sa mga taong hindi marunong makipagkapwa-tao. Ang alam lang ay gumawa ng kwento. 2 tao lang naman ang gagawa nun sa atin. Sila nga lumalabas sa baraan ng Lola Conchita mo. Yun naman pala eh. Dapat siguro turuan na ng leksyon ng mag-inang yun. Wag muna. May isa pa kasing hula ang lola mo. Hintay na lang muna natin yon. Ano po yun? Malalaman mo rin kapag nangyari na. Kahit ako nakakatiyak na sina Tia Presi at Ate Nika nagpakalat ng ganung paninira sa pamilya ni Angelo. Kaya naman kahit pinipigilan ako ni Itay, sinugod ko pa rin sila
Nagkataon na si Ate Nika lang ang naroon ng mga sandaling yun sa bahay nila. Wala ang inay, baka mamaya pa yun umuwi. Kung ganun, ikaw na lang ang kakausapin ko. Tungkol ba kasi saan yan? Mukhang mainit ang ulo mo ah. Sino ba namang hindi iinit ang ulo sa mga ginagawa nyo? Ano bang kasalanan ng pamilya ni Angelo sa inyo? Bakit kailangan yung siraan ng tatay niya? Dahan-dahan ka sa pananalita mo ah. Huwag ka nang bibintang dyan. Baka gusto mong ireklamo ka namin sa barangay. Akala mo naman may haharap pa sa inyo. Sukang-suka na sa inyo ang mga tao doon. Ang yabang mo ah. Bawiin niyo ang mga ipinapakalat yung maling balita. Maawa kayo sa mga taong yun. Hindi ko nga alam ang sinasabi mo. Bakit hindi mo kausapin yung nanay nung bata? Alamin mo sa kanya kung may katotohanan ba yung chismis. Hindi yung tinatalakan mo ako dito, nananahimik ako dito, no? Oras na malaman ko na tama ako, itatakwil ko na kayong kamag-anak. Nakakahiya na kayo sa mga ginagawa nyo. Di itakwil mo. Akala mo naman gusto kitang maging kamag-anak. May gusto pa sana akong sabihin, pero pinagbagsakan na ako ng pinto nito. Nagpupuyos naman ng kalooban ko na bumalik na lang sa bahay namin. Kahit tinanggi yun ni Ate Nika, sigurado kung may kinalaman nga sila. Hindi naman mapakali si Ate Nika ng mga oras na yun. Ilang sandali pa, dumating na rin si Tia Presi. Bakit ngayon lang po kayo? Hindi ko na makita si Lydia. Wala na siya sa tinitirahan niya. Nascam tayo ng babaeng yun. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko alam. Huwag mo muna akong tanungin. Kasi Nay, meron din po akong sasabihin sa inyo. Nandito si Annalyn kanina eh. Alam niya na tayong nagpapakalat ng chismis tungkol sa manggagamot. Isa pa ang babaeng yun. Hindi na lang siya manahimik. Gaya ng sinabi niyo, hindi ako umamin. Pero siguradong sigurado siya na tayo nga ang may gawa nun. Huwag mo munang problemahin ang babaeng yun. Mas may malaking problema tayo ngayon. Ay, sige po inay. Magpahinga na po kayo. Mukhang hindi maganda ang araw niyo eh. Nabanggit sa akin ni Itay na ilang araw na niyang napapansin na lagi daw umaalis si Tia Presi. Tila balisa rin daw ito. Si Ate Nika naman ay lagi daw nagkukulong sa bahay nila. Nang araw na yun wala akong pasok sa eskwelahan. Ang dalawa ko namang kapatid na lalaki ay nagpaalam na manonood ng basketball sa kabilang barangay. Nagsasampay ako sa labas ng mga damit namin nang dumating ang tiyahin ko. Sinulyapan lang ako sandali bago pumasok sa bahay nila. Hindi ko maiwasan na mapakunot ng noo. Nakakapanibago kasi ang ikinikilos nito. Wala akong kamalay-malay na may masama na palang nangyayari sa loob ng bahay nila. Nay, mabuti dumating na kayo. Si Marky po, hindi pa rin nawawala ang lagnat eh. Pinainom mo na ba ng gamot ang apo ko? Kanina pa, kaya lang Nay, hindi pa rin bumababa ang lagnat niya eh. Dalhin na kaya natin siya sa ospital. Saan naman tayo kukuha ng pera, Aber? Alam mo naman ang sitwasyon natin. Nascam nga tayo, di ba? Ano po ang gagawin ko? Baka kung anong sakit ni Marky. Nasaan ba ang asawa mo? Bakit hindi siya paggawan mo ng paraan? Puro na lang kayo asa sa akin eh. Alam niyo naman na hindi yun maaasahan eh. Umalis na naman po siya kanina para maglaro ng basketball. Sakit talaga sa ulo ang asawa mo. Ikaw naman kasi, sa dami ng lalaking pwede mong patulan, yung walang kwenta pa na lalaki na yon. Huwag niyo na po akong sisihin, Nay. Magulo na nga ang utak ko eh. Bunasan mo na lang ng basang bimpo si Marky para kahit papano bumaba ang lagnat niya. Ilang araw na po kasing pabalik-balik ang lagnat niya eh. Baka po kasi... Huwag mo kasing isipin yan. Alalahanin mo wala nga tayong pera. Gustuhin ko mandalhin ang apo ko sa ospital. Problema natin ay pera. Kayo naman po kasi ang may kasalanan kung bakit tayo nawala ng pera eh. Gagawa ako ng paraan para masingil na yung may mga utang sa atin.
Huwag ka na magdrama pa dyan. Alagaan mo na lang ang anak mo. Laging mainit ang ulo ni Tia Presi. Nakarating din sa amin. Nasapilitan niyang sinisingil ang mga taong may utang sa kanya. Nang araw na yun kumatok sa bahay namin si Ate Nika. Sabi nito may sakit ang anak niya at kailangan madala sa ospital. Di ba may motor naman kayo? Bakit hindi niyo padalhin ng bata? Kasi Annalyn, wala kaming pera eh. Ha? Wala kayong pera? Imposible naman yata yan. Yun ang totoo. Wala na kaming pera dahil nascam ang inay ng kakilala niya. Wala din kasi kaming pera ngayon eh. Hindi pa kasi nagpapadala ang inay. Hindi naman ako pumunta dito para mangutang. Ano kung ganun ang kailangan mo? Pwede mo ba kaming samahan sa manggagamot? Sa tatay ni Angelo? Ha? Hindi ko kasi alam kung nanggagamot pa siya pagkatapos ng kumalat na balita. Nagmamakaawa ko sa'yo, Annalyn. O sige, sasamahan ko na kayo. Dahil lang sa awa sa pamangkin ko, kaya ko sila sinamahan na mag-ina. Pagdating namin sa bahay ni Mang Roland, wala siya ron. Si Angelo lamang ang nandun at ang lola nito. Nagulat din siya na makita kami. Nakasama ko ang Ate Nika at ang anak nito. Habang nakaupo si Ate Nika at kalong ang anak, hinila muna ako sa isang sulok ni Angelo para kausapin. Sinamahan mo pa talaga sila rito? Naaawa kasi ako sa pamangkin ko eh. Walang-wala silang pera kaya dito nagpasama si Ate Nika. Naaawa din ako sa bata. Kaya lang wala ang itay ngayon. Hindi ko alam kung anong oras sila babalik. Baka pwede na hintayin na lamang namin sila. Pwede naman. Pero mas makakabuti kung sa ospital na lang sila pumunta. Gaya ng sabi ko, wala silang pera. Yung pera ko lang dito allowance ng mga kapatid ko. Hindi rin to sasapat. Sa kabila ng mga ginawa nila sa'yo, kabutihan pa rin ang ginaganti mo sa kanila? Naiinis pa rin ako. Pero hindi ko maaaring idamay ang bata. Bakas na ang pagkainip sa buong mukha ni Ate Nika. Ang pamangking ko naman si Marky ay tulog na tulog sa kandungan ng ina. Napansin ko na panay ang gala ng mga mata ni Ate Nika sa bahay ni na Angelo. Sadya naman talagang maganda ang bahay na yun. Kahit ako, hindi magsasawa na tingnan ang bahay na yun. Nang may isang oras na kami naghihintay, nagtanong na si Ate Nika sa akin. Anong oras ba darating ang manggagamot? Pasensya na te, hindi rin kasi alam ni Angelo eh. Ano ba kasing klaseng manggagamot yan? Kung kailan kailangan tsaka naman wala. Ate, huwag kang ganyan umasta. Nakakahiya kay Angelo. Intindihin mo naman ako, may sakit ang anak ko. Palibhasa wala ka pang anak. Naiintindihan kita. Pero sana naman matuto kang magpakumbaba. Ikaw ang may kailangan sa kanila eh. Ay, kung matagal pa siya, mabuti pang umuwi na lang kami. Sayang lang ang pagpunta namin dito. Mabuti pang idiretso mo na ng ospital si Marky. Gamitin mo na lang tong natitirang pera sa akin. Saan lang aabot ang pera na yan? Baka pamasahin lang namin yan. Nandiyan na yata ang itay. Sabay-sabay pa kami napalingon sa parating na sasakyan. Ibinabano ng mag-asawa na magulang ni Angelo. Nang sulyapan ko si Ate Nika, baka sa kanya ang pagkaaligaga. Bigla siyang hindi naging komportable ng mga sandaling yun. Nang makapasok ang mag-asawa, bumati ako sa kanila. Si Ate Nika naman nanatiling tahimik at sa anak nakatuon ang paningin. Mang Roland, pinsan ko po si Ate Nika at anak niya. Ilang araw na po kasing nilalagnat ang pamangkin ko eh. Baka pwedeng gamutin niyo po. Sa totoo lang kasi, Iha, gusto ko muna sana magpahinga sa panggagamot ko. Ho? Nakikiusap po ako sa inyo. Nag-aalala na po kasi ako kay Marky eh. Bakit hindi niyo siya dalhin sa doktor? Wala po kasing pera ang pinsan ko. Dapat nga talaga sa doktor na lang natin dalhin si Marky. Ikaw lang tong mapilit dito dalhin eh. Ate Nika naman. Aalis na kami dito. Dalhin mo kaagad ang anak mo sa pinakamalapit na ospital.
Malala nang lagay ng anak mo. Baka pag nagpatumpik-tumpik ka pa, mahuli na ang lahat. Anong sabi mo? Ano ba talagang sakit ng anak ko? Tara na Ate Nika, dalhin na natin siya sa doktor. Nagpasalamat muna ako kina Angelo bago nagmamadali na sumakay sa naghihintay na tricycle sa amin. Habang papunta sa ospital, panay ang dasal ko na sana maging maayos ang lagay ng pamangkin ko. May kalayuan din ang ospital sa amin, kaya grabe ang kaba ng dibdib ko habang nasa biyahe. Pagdating namin sa ospital, agad namang inasikaso ang pamangkin ko. Napag-alaman namin na sepsis pala ang sakit niya. Isa yung pagkalason sa dugo. Mabuti na lamang daw ay nadala namin agad si Marky sa doktor. Ano ba namang kamalasan to? Huwag kang magsalita ng ganyan, Ate Nika. Pagsubok lang to sa'yo. Malalampasan mo rin to. Tigilan mo nga ako sa mga sinasabi mong pampalubag loob. Palibhasa kasi wala ka sa kalagayan ko, kaya hindi mo ko naiintindihan. Ate naman, ako na nga ang nagmamalasakit sa'yo eh. Kung tunay kang nagmamalasakit sa amin ni Marky, perang ibigay mo para maipagamot ko siya. Tiyak mahal ang gamot niya. Wala pa naman kasing padala ang inay. Mabuti pang iwan mo na ako. Wala ka naman palang maitutulong eh. Hindi pa pala tulong tong ginagawa ko sa inyong mag-ina. Ibang klase ka rin, no? Hindi na talaga mababago yung ugali mo. Sagad na hanggang buto ang sama ng pag-uugali mo. Akma pa sanang sasagot si Ate Nika nang mabilis na akong tumalikod sa kanya. Habang pauwi ng bahay, itinanim ko sa isipan ko na yun na ang huling beses na makikialam ako sa kanila. Pagdating ko sa amin, ipinaliwanag ko naman kay Itay ang nangyari. Kahit siya dismayado sa inasal ng pinsan ko. Pagkatapos ko silang samahan, nag-aayos naman na ng mga gamit namin ng dalawa kong kapatid na lalaki. Malapit na kasi kaming lumipat sa bahay na nahanap ko para upahan. Hindi man yun kasing laki ng bahay namin ngayon. Tsak naman na magiging tahimik ang buhay namin doon. Nung mga sandaling yun, magkausap naman ang mag-ina sa ospital habang hinihintay ang pagdating ng doktor. Hindi ka talaga nag-iisip, no? Bakit kailangan mo pang lumapit sa peking manggagamot na yon, ha? Tapos nagpasama ka pa talaga kay Annalyn. Ang tagal niyo po kasing dumating eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Puro ka dahilan. Ang sabihin mo, mahina ka sa diskarte. Pareho lang kayo ng asawa mo. Pwede, Nay. Tama na po. Kita niyo na nga nahihirapan na ako sa kalagayan ng anak ko. Sinisermonan niyo pa ako. Paano kasi? Alam mo may malaki akong problema. Sumabay ka pa talaga. Hindi ko naman po alam na magkakasakit si Marky eh. Paano kasi pabaya ka ring nanay? Nag-iisa na nga lang yung anak mo, hindi mo pa maalagaan. Naputo lang ang pagtatalo ng mag-ina nang dumating ang doktor na tumitingin kay Marky. Pagkatapos ipaalam sa kanila na kailangan pa magtagal doon ng ilang araw ang pamangkin ko para maobserbahan ang kalagayan nito, iniwan na rin sila nito. 5 araw pa bago sila nakauwi sa kanilang bahay. Unang napansin nila na tila tahimik ang buong compound namin. Ang galing din ng mga kamag-anak natin. Ni isa wala man lang nangamusta kay Marky. Ano bang aasahan mo sa mga yan? Magagaling lang kapag may kailangan. Parang tayo lang ang tao dito eh. Sobrang tahimik eh. Saan naman pupunta ang mga tao dito? Di ba nga lilipat na sina Annalyn? Hindi na rin nakatiis si Tia Presi. Isa-isa niyang tiningnan ng mga bahay. Kasama na sa amin. Sumilip siya sa may bintana namin. At sa maliit na siwang nakitang wala ng gamit sa loob. Doon nga niya nakumpirma na umalis na kami. Abang wala pala tayo rito, naghakot na pala sila Annalyn. Sabi ko na sa inyo eh. Kakaibang tahimik ng compound natin eh. Hindi lang ako sigurado kung pati ang iba'y umalis na rin. Nakala kasi ang mga bahay nilang lahat. Kahit yung alagang aso nila wala rin. San kaya sila nagpunta?
Baka naman nag-outing sila nang hindi tayo isinama. Mga makasarili talaga. Kapag nalampasan natin tong problema natin, tayo naman ang lalabas at magsasaya. Nang hindi pa rin umuwi ang iba pa naming kapamilya, napagtanto ni Tia Presi na tuluyan na ngang umalis ang mga kapatid niya. Naging palaisipan sa kanya kung anong dahilan ng mga to. Maliban sa amin, na alam kung bakit kami kailangan lumipat ng bahay. Sa kabila ng mga sunod-sunod na kamalasan na dumating sa mag-ina, hindi pa rin sila nagbago. Nadagdagan palalo ang paninira nila kay Mang Roland at sa pamilya nito. Marami naman ang naniwala sa kanilang kwento. Bakit nandito na naman si Kapitan? May natanggap daw kasi siyang reklamo. Tumatanggap pa daw pala ako ng mga nagpapagamot kahit pinagbawalan niya na ako. Malamang ang mag-ina na namang yun na may pakana. Inakala ko pa naman na magigising na sila sa mga ginagawa nila na magkasakit ang bata. Dapat sa mga yun pinamamaga ang mga nguso. Hayaan na lang muna natin sila. Hanggang kailan po? Nakakaubos ang pasensya kahit mga babae sila. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Kung magpapadalos-dalos tayo, baka lalo lang tayo mapag-initan ni Kapitana. Nararamdaman ko kasi na hindi niya gusto na narito tayo sa kanilang lugar. Hindi rin naman patas ang kapitan na yan. Halata na mas kinakampihan niya mag-ina. Balita ko kasi nagpapautang ng pera si Presi. Marahil isa yun sa dahilan kung bakit malakas sa tao mag-ina. Takot ang iba na kalabanin sila. Baka nga naman hindi na sila makautang ng pera. Balita ko nga po halos buong baryong umuutang sa kanila. Kaya hindi rin natin masisisi yung mga tao na sa kanila pumanig. Nagtataka lang po ako sa inyo ni nanay. Dati naman po hindi nyo pinapalampas ang ganitong pangyayari. Huwag mong kalilimutan, dahil lamang tayo sa lugar na ito. Ayokong paghinala nila ang pamilya natin. Kung alam lang na mag-inang yun ang lihim ng pamilya natin, tiyak na hindi nila magagawang siraan tayo. Alam ko na gustong gusto mo na makaganda sa mag-inang yun. Pero may tamang panahon para dyan. 1 linggo na rin kami nakakalipat nang dumalaw si Angelo sa amin. Noon pa tanggap na siya sa pamilya namin bilang kaibigan ko. Kaya malaya siyang nakakapunta sa bahay namin. Marami siyang kwento tungkol kina Tita Presi at Ate Nika. Hindi ko maiwasang madismaya nang malaman na hanggang sa mga sandaling yun ay sinisiraan pa rin ng mga ito ang pamilya niya. Ako na ang humihingi ng dispensa sa mga ginagawa nila sa inyo. Wala ka namang kasalanan Sila tong may malaking atraso sa pamilya ko. Ano bang kinausap ng kapitan yung tatay ko? Gusto niyang umalis na kami ng buong pamilya ko sa lugar na yon. Wala siyang karapatan na gawin yun sa inyo. Nabili niyo ang kinatitirikan ng bahay niyo. Huwag ka mag-alala. Hindi naman natatakot ang mga magulang ko sa sinasabi ni kapitan. Malaki rin kasi ang utang na loob nun kay Tia Presi kaya mas kinakampihan niya ang mag-ina. Kawawa pala mga taong dayo sa lugar na yon. Paano kung pangkaraniwan lang ang buhay? Isa sa napansin ko noon pa, kapag dayo ka lang, hindi ka papanigan kahit nasa tama ka. Nangyari kasi yan sa inay ko noon Nakakalungkot naman ang ganyang sistema. Mabuti na lang wala na kayo sa lugar na yun. Walang problema sa akin ang lugar na yun kundi ang kapitbahay namin. Sabi nga ng itay, mabuti daw na isipan yung lumipat. Kapag daw kasi nanatili pa kayo doon, lalo lang daw kayo nulubog doon. Anong ibig sabihin ng tatay mo? Puro negatibong enerhiya daw kasi nakapaligid sa inyo. Hindi ko alam kung maniniwala kasi itim na mutya. Ano yun? Ito'y itim na mutya o tinatawag na mutya ng kasamaan. Nananahan to sa isang tao na puno ng kasamaan ng puso. Kusa itong lumilitaw sa taong may tangan nito nang hindi namamalayan. Ibig sabihin, may mutya ang tiyahin ko? Oo. Ang epekto nito sa mga taong nakapaligid sa kanya ay biglang pagkakasakit. Kahit anong pagsusumikap ng mga tao sa paligid niya, hinahatak niya pababa nang hindi niya namamalayan. Hindi umaasenso ang mga tao nasa paligid niya. Kaya pala parang ang bigat lagi ng pakiramdam ko kapag nasa bahay ako. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Pero nang lumipat kami dito, nawala na yung bigat ng nararamdaman ko. Alam mo bang natanggap na sa trabaho ang itay bilang warehouse man malapit dito sa amin? Basta, ang gaan ng buhay namin dito. Kaya nga natuwa kami na sa wakas, nakaalis na kayo doon. Ano kaya ang mangyayari kay na Tia Presi at Ate Nika ngayon?
Naniniwala ako na makakahanap din sila ng katapat nila. Kapag nagkataon, babalik sa kanila ang mga ginagawa nila sa ibang tao. May iba akong nahihimigan kay Angelo. Pero hindi naman na ako nag-usisa pa. Iba na rin ang pinag-usapan namin. Bandang hapon nung magpaalam siyang uuwi na sa kanila. Nagbilin na lang ako na balitaan na lang niya ako sa mga kaganapan doon. Gusto ko rin kasing makibalita sa tiyahin ko. Nakakapanibago na tayo lang ang nandito. Sa tingin ko pinagkaisahan nila tayo. Hindi na nila ako nirespeto bilang nakakatanda nilang kapatid. Ayaw kasi nilang nalalamangan mo sila, inay. Hindi ko na problema kung mas madiskarte ako kesa sa kanila. Siya nga pala, inay. Naibalik na ba sa inyo ang pera nyo? Hindi pa nga eh. Nagtago na yata sa bundok ang babaeng yun. Paano na yan? Ni pamalengke wala na tayo. Ang tatay mo na ang bahala. May trabaho naman siya eh. Hindi pa ba ninyo nasisingil yung mga taong may utang sa inyo dito? Sabi sa katapusan daw, maghintay na lang tayo. Kapag nasingil ko na ang mga may utang sa atin, makakabawi na rin tayo. Nang mga sandaling yun, isang ritual ang isinasagawa ng mga magulang ni Angelo. Lingid pala sa aming lahat. Mula sa pamilya ng mga mangkukulam ang pamilya niya. Umalis sila sa lugar nila para takasan ng mga taong naghahanap sa kanila. Gusto kasi ng mga taong yun na maubos na ang kanilang lahi para hindi na maipamana sa mga susunod na henerasyon ang kanilang kaalaman sa kulam. Hindi rin totoo ang mga pangalan na ginagamit nila sa lugar namin. Ginawa nila yun para walang makahanap sa kanila. Isang itim na usok ang lumabas sa kanilang bahay at saka yun naglaho. Samantala, may meeting sa eskwelahan na pinapasukan ni Marky. Pupunta ng araw na yun si Ate Nika nang matigilan habang nakatitig sa salamin. Ilang sandali pa, isang malakas na tili ang lumabas sa kanya. Bakit ba tumitili ka riyan? Nagulat tuloy sa iyo ang apo ko. Inay, tignan niyo po, lumaki ang mga labi ko. Ano nangyari dyan? Sinong kumagat sa labi mo? Wala pong kumagat. Kanina okay pa naman po ito eh. Hindi ko alam bakit bigla na lang lumaki. Sandali lang, Dak. Yung bunganga mo, lumalaki din. Tsaka yung dila mo, bakit parang lumalawit? Nay, tulungan mo ako. Ang sakit ng bibig ko. Ang dila ko parang may humihila. Ano ba nangyayari sa'yo? May sakit ka bang hindi sinasabi sa akin? Wala po, Nay. Walang nagawa kundi pumalaho na lang ng iyak si Ate Nika. Habang si Tia Presi naman ay hindi malaman ang gagawin. Lalo pang nainis si Ate Nika nang tawagin siyang mamaw ng pamangkin kong si Marky. Binulyawan niya ang bata na dahilan para ito'y umiyak. Nagkulong na lamang maghapon si Ate Nika sa kwarto. Dahil hindi rin naman siya makakain. Baka manghina ka kung hindi ka kakain. Hayaan niyo na lang po ako, Inay. Hindi ko rin naman malulunok ang pagkain eh. Ayaw mo naman kasi magpadala sa doktor para malaman sana natin kung ano nangyayari sa'yo. Gusto niyo ba talaga akong pagtawanan ng mga tao kapag nakita nila ako? Alam nga namang habang buhay ka na lang nandito sa bahay. Hindi doktor ang kailangan ko, Inay. Baka merong may galit sa akin kaya ako pinakulam. Nagpapaniwala ka naman sa kulam. Hindi naman yung totoo. Baka merong may inggit sa akin. Baka isa sa mga kananay ko. Matagal na kasing usap-usapan na maraming naiinggit sa akin. Kahit ang asawa ni Ate Nika ay nagulat sa naging itsura ng bibig niya. Kumbinsido ito na kulam ang nangyari sa kanya. Pero wala naman silang alam na maaaring hingan ng tulong. Kahit labag sa kalooban, pinuntahan pa rin ni Tia Presi si Mang Roland. Nagulat pa ang tiyahin ko nang maabutan na maraming nagpapagamot dito. Ang iba pa nga ay hindi niya kilala.
Nang tanungin niya ang mga nakapila, isa sa mga yun ang sumagot na mula pa raw sila sa ibang bayan. Nang makita ni Angelo ang tiyahin ko, agad niyang nilapitan ito. Ano pong kailangan nyo? Mga nagpapagamot ba silang lahat? Opo, mabuti na lamang po. Marami pa rin ang nagtitiwala kay Itay sa kabila ng kumakalat at chismis. Kailangan kasing magamot ni Nika. Nasaan po siya? Nasa bahay. Baka pwedeng puntahan na lang siya ng ama mo. Hindi kasi siya makalabas eh. Pasensya na po, Aling Presi. Marami po nagpapagamot ngayon. Kung magpapagamot po siya kay Itay, dapat po siyang pumila dito. Hindi nga siya makalabas ng bahay. Pasensya na po kayo. Wala po akong magagawa. Babayaran ko ang tatay mo. Basta puntahan lang niya ang anak ko. Hindi po nagpapabayad ang Itay ko. Libre lang po siya ng gagamot. Alam niyo po yan. Nang talikuran ni Angelo si Tia Presi, hindi na nito napigilan ng magalit. Lalo na nang makita niya ang babaeng namatayan ng anak. Nainutusan niya na ipagkalat na si Mang Roland ang dahilan ng pagkamatay ng anak nito. Hindi tuloy niya maiwasan na kabahan. Lalo't iba ang tinging ipinupukol sa kanya ng mga naroon. Walang nagawa kundi umuwi na lang si Tia Presi. Anong nangyari, Nay? Nasaan ang manggagamot? Marami rin kasi nakapila ron para magpagamot. Kailangan ikaw ang pupunta ron. Ha? Ayoko nga lumabas ng ganito ang itsura ko eh. Maghahanap na lang siguro tayo ng iba. Marami naman dyan. Peke naman ang manggagamot na yun eh. Nay, gumawa po kayo ng paraan. Ayokong maging ganito ang itsura ko habang buhay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi natin na ibabalik ang dati mong itsura. Ngunit kinabukasan, namagadi ng bibig at dila ni Tia Presi. Pareho na sila nagtititili na mag-ina sa loob ng bahay. Hindi na malaman ko anong gagawin ng tiyuhin ko. Kahit siya kasi, kumbinsido na isang kulam ang nangyari sa kanyang mag-ina. Bakit ba tayo pinaparusahan ng ganito? Nagpapautang naman tayo ah. Marami naman tayong natulungan. Karma na natin ito, Inay. Sa dami ng siniraan nating tao. Bakit kasi kailangan yung dagdagan ng paninira ang kwento nyo eh? Wag mo nga ako sisihin. Wala naman akong kasalanan. Kapag hindi tayo gumaling, habang buhay na lang tayong magkukulong dito sa bahay. Malakas ang kutob ko na ang may gawa nito ay yung manggagamot na yon. Wala naman po kayong ebidensya eh. Iba talaga ang kutob ko. Pupuntahan ko siya at kukomprontahin. Ngunit ilang araw nang walang nakatira sa bahay ng mga to. Ayon sa napagtanungan ng tiyahin ko, may 1 linggo na daw mula nang umalis ang buong pamilya. Wala daw di umano nakakaalam kung saan sila nagpunta. Kahit sa akin hindi na rin nagpakita si Angelo. Parang bulang nawala ang pamilya nila. Nakarating sa amin ang nangyari kay Tia Presi at Ate Nika. Nabalitaan na rin namin na ibinibenta na ang kanilang bahay. Kahit maraming masamang ginawa ang mag-ina sa amin ng pamilya ko, mas nangibabaw pa rin ang awa ko sa kanila. Kung nandito ka para pagtawanan ang nangyari sa amin, nag-aaksaya ka lang ng oras mo. Gusto ko lang pong kumustahin ang kalagayan niyo. Nakita mo na siguro. Masahol pa sa halimaw. Malakas ang kutob namin na kinulam kami. Minsan po ba naiisip niyo na kaya nangyari sa inyo yan dahil sa mga ginawa niyo? Kung nandito ka para pang-aralan kami, mabuti pa umalis ka na. Nasa ganyan na nga po kayong kalagayan, masyado pa rin mataas ang tingin niyo sa mga sarili niyo. Wala na po kayong maipagmamalaki. Aminin niyo na lang po ang mga nagawa niyong kasalanan. Baka po bumalik sa dati ang mga itsura niyo. Naiwan naman nagpupuyos ang kalooban ni Tia Presi. Malakas pa nitong ibinalibag ang pinto pasara. Nagtatatalak pa siya sa harapan ni Ate Nika. Tama po si Annalyn.
Aminin na lang natin ang mga ginawa nating kasalanan. Baka sakaling maawa sa atin yung mga taong nasa likod ng nangyari sa atin. Di ba naghahanap na ng magaling na albularyo ang tatay mo? Gagaling din tayo. Magtiwala ka lang. Sana nga po makahanap siya. Hindi ko na kasi kayang nangyayari eh. Alam kong pinagchichismisan na tayo ng mga tao sa labas gaya ng ginagawa natin noon. Bumalik na nga sa atin ang mga ginagawa natin noon sa ibang tao. Wag mo silang intindihin. Pakialam ba nila sa atin? 1 taon na rin mula nang mangyari yun kina Tia Presi at Ate Nika. Tuluyan na naipagbili ang dati naming bahay. Sa kasalukuyan, tapos na ako ng pag-aaral at may magandang trabaho. Ang inay naman ay may ilang buwan nang nakakauwi. Ang naipon nito ay pinangnegosyo na lang nila ng itay. Ang huling balita ko sa tiyahin ko, nakaratay na lamang daw to sa higaan. Dahil nagkaroon ng nana ang buong bibig at tila nito. Hindi na rin ito nakakapagsalita. Si Ate Nika naman, kinailangan putulin ng dila dahil kung hindi, kakalat ang impeksyon na maaari nitong ikamatay. Balita rin namin na ubos na ang natitirang pera nila na galing sa pinagbentahan ng bahay nila. May mga pagkakataon na humihingi na lamang daw ng tulong sa ibang tao ang tiyuhin ko para merong maipantustos sa mag-ina. May mga pagkakataon na naaalala ko rin si Angelo. Sumasagi din sa isip ko ang mga sinabi niya noon. Naiisip ko tuloy minsan, baka si Mang Roland ang may kagagawa na nangyari kina Tia Presi at Ate Nika. Lalo ko napatunayan na wala talagang mabuting maidudulot ng tsismis at paninira sa ibang tao. Kahit naging huli na ang lahat para kina Tia Presi at Ate Nika, sana may mapulot pa rin silang aral at magbalik loob na rin sila sa may kapal. Wakas. Nakita mo yung dumaan, anak?